country. But if you are Filipino and you were born here, convince us because we want to be convinced. Madam Senador, lumaki po ako sa farm. So ayan, halos lahat naman sa inyo, siguradong sigurado, ay alam ang issue na to. Kung saan ay nangangamba ang Senado dahil nga dalawa kasi ang tinitignan dito eh. Kung kasabwat siya sa Pogo dahil nga kung kasabwat siya dito sa illegal na pagpapatakbo ng Pogo at pwede siya maging spy, ay magiging threat ito para sa seguridad ng ating bansa. Alam nyo naman yung mga nangyayari ngayon no sa WPS kung saan itong mga Chinese ay napakagahaman kung saan ay gusto sa kanila ang WPS at wala silang pake sa ibang may-ari nito kahit na matagal na kung sino ang nagmamay-ari sa teritoryo na yon, pinagpipilitan pa rin nila yung 9 dash line nila o 10 na yata. So dito nga sa issue ni Mayor Alice Guo, so dalawang tinitignan nila dyan no, na kung hindi siya citizen o hindi siya Pilipino, hindi siya dapat nanalo bilang mayor. So pag-aaralan natin at i-check natin, magbibigay tayo ng mga opinion at ating titimbangin kung ano ba talaga ang issue na to. Si Mayor Guo nga ba ay isang spy o napagtripan lang nitong nasa Senado? So parehas naman yan may punto. Alam ko naman napanood nyo na lahat tong issue na to, sobrang trending nito. So narinig nyo na yung kabilaang mga sagot at kabilaan din ang mga memes at mga pagtira dito kay Mayor Guo at iba-iba pa mga opinion, mga suggestion, mga aligasyon, halos lahat. So late man tayo, bibigyan pa rin natin to ng reaction. So tuloy na natin yan. Kinulong po ako ng tatay ko. Ulit-ulit naman, parang memoryado nyo. Yun yung tumatak na line eh. Yun yung tumatak na line talaga. Hindi na naman nagtugma ang mga salaysay ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa nilalaman ng kanyang birth certificate na inusisa sa pagdinig ng Senado kanina. Handa naman daw sumalang sa lie detector test ang mayor para patunayang totoo ang mga sinasabi niya. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Imbes na malinawan, mas dumami lalo ang tanong tungkol sa pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa muling pagharap niya sa Joint Committee hearing ng Senado hinggil sa iligal na operasyon ng Pogo sa Tarlac. Sa pagdinig kanina, inusisa ng mga senador ang mga detalye sa birth certificate ni Guo. Sa pagbusisi kasi ng mga senador, nadiskubreng may dalawa pa siyang kapatid sa amang si Angelito Guo at inang si Amelia Leal. Natanong tuloy kung bakit ngayon lang ito inamin ng alkalde. Sheila L. Guo at Siemen L. Guo at isa pang dokumento na Sheila Leal Guo at Siemen Leal Guo at tinanong ko sa inyo kung mga kapatid nyo sila, ang sabi nyo sa akin hindi nyo sigurado kung kamag-anak nyo sila. Yan pa rin ba ang sinasabi nyo sa amin? Kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayaw ko po madamay. Dito lalong naintriga ang mga senador. Sa birth certificate kasi nila ng mga sinasabing kapatid ni Mayor Alice, nakasaad sa papel na kasal ang kanilang mga magulang. Taliwas sa unang pahayag ng alkalde na anak siya sa labas dahil kasambahay ng kanyang ama, ang inang hindi na niya nakita paglaki. Pero ang nakapagtataka, magkakaiba ang nakarehistrong petsa ng kasal. I think you should have asked your father na bakit ganito. Sabi mo kasambahay siya. Kung kasambahay siya, bakit kasal kayo? Your Honor, So matotal kung napanood niyo na to no yung ano na to Senate hearing kasi ilang beses na sila nag-hearing diyan yun nga dahil nga wala siyang alam at lumaki lang siya sa farm, so medyo limitado yung sagot niya. So makikita talaga yan sa PSA na mismo, sa ahensya ng gobyerno na yan sa PSA, sila na makakapag patunay talaga niyan kung merong
nangyaring misteryo dyan o hindi totoo yan. So sila na mapagpatunay niyan sa legal na paraan. So bali dito nga sa Senate, syempre in aid of legislation parang sinusuri nila. Although may point naman magkabilang panig may point naman. So marami nga lang na o-awkwardan sa mga tanong nila at mayroon din naman na nagugustuhan yung pagtatanong nila. So dito nga i-check pa natin kung ano pa nga ba yung pwede nating malaman kasi para sa akin bibigay ako ng opinion. May mga kumpanya na napagtrabahuan ko ng mga boss ay Chinese katulad dito sa telco. Yung mga Chinese nakakasalamuha din namin dito sa telco sa mga cellphone yun bali trabaho lang talaga sila, wala silang inatupag kundi trabaho, wala silang mga chismis-chismisan, trabaho lang talaga. So pwedeng dahil nga anak nila syempre si Mayor Guo Chinese din niya kasi hindi niya na inabutan yung nanay niya posibleng na-adapt niya rin yung nature ng pagiging yung lifestyle nature ng Chinese. So yun lang, katulad nga nung in-interview siya ang tinuro lang sa kanya yung basta marunong lang daw siya mag-calculate at yung ibang mga basic lang. So posible naman, medyo may punto naman din talaga na gano'n. Tas nasa farm nga lang sila. So alam naman natin ibang lahi yan. Kahit na half Ibig sabihin ko dito is kung negosyante sila, bata pa lang siya at dumating siya ng 14 years old nung sinimulan na siyang pinagtrabaho o pinagmanage dito sa farm, hindi na talaga yung makakasalamuhan ng mga tao sa labas o kahit sino bang kalaro kasi nga, yun ang nature nila business. Ang tinatak na mindset agad sa kanya ng magulang niya dahil nga lifestyle dun sa pagiging Chinese business, trabaho lang trabaho. Hindi na makakapaglaro ng gasino. Tapos dito sa mga nakakasalamuha niya dahil pinagbibigay siya para ma-convince nga na kung dito siya lumaki, medyo medyo limitado lang na konti yung mga sagot kaya hindi siguro na satisfied yung mga tao, lalo yung mga nandyan sa Senado. Kasi gusto nila yung talagang pulido wala naman tayong magawa kung ilang naman talaga kinalakihan niya, pero may punto rin naman talaga na kung yun lang naman talaga ang ginagawa niya simula bata siya, yung nagkaisip siya na yun lang nakikita niya, yung mga nagtatrabaho hanggang sa tinuruan siyang mag ng farm, yan, sa baboy, sa ganun lang. So wala talaga, yun lang yung mga nakakasama niya, na-explain naman niya na nung simula bata siya, na umaalis din, tapos may bagong empleyado na babalik. So posible naman din. So magkakaalamanan yan talaga sa yung sa korte na, yung sa legal na proseso na. Dito kasi sa Senate pumutok talaga siya dahil nga dun sa hindi man katanggap-tanggap yung mga ganong sagot na hindi ko alam, pero wala tayong magagawa kasi kung yun lang talaga Hindi sa pinagtatanggol ko kasi parehas may punto. So tuloy natin. Hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay. You should have asked that. Come on, Dad. Give me a break. Yan po yung truth. Hindi po namin pinag-uusapan. Nakita mo Dahil lang ang sa birth hindi certificate nagtutugma ang mga sagot ni Bo, ang lalong lumakas ang hinala ng mga senador. Tingin nila, posibleng hindi talaga totoo ang mga sinasabing magulang ng alkalde. tatay niyo po ba ay Chinese? Tatay ko po ay Chinese. Kung siya ay Chinese, yung tatay niyo, bakit kaya ang sabi sa birth certificate mo na ang tatay mong si Angelito Guo ay Filipino? Bakit ganun? Your Honor, yung Angelito po, yan po yung Filipino name po ng tatay ko. Pero yung citizenship po yung tinatanong ko, Mayor. I had this check po And the Chinese national cannot have two citizenships. Ayaw ko po magsinungaling. Tama. Kahit sa China, ganun din yata nung chinek ko din, bawal nga din yung dual citizenship. Tatay ko po ay Chinese at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Una nang sinabi ni Mayor Go na tatay niya mismo ang nagparehistro sa birth certificate niya. Ito raw mismo ang naglagay ng mga personal na detalye ni Mayor Alice. Usap ko po
Pero base sa fact-finding ng Philippine Statistics Authority, walang birth o kahit marriage record ang mga di umano'y magulang ng alkalde. Birth certificate na ito, pwede ba nating sabihin defective or invalid? Mali-mali information eh. Maaari rin po nating pag-isipan po na marami pong irregularidad dito sa birth certificate na to. Sa kabila ng mga questionabling detalye sa pagkatao niya, iginiit ng kampo ni Mayor Go na hindi totoo ang mga alegasyon laban sa kanya. Wala raw silang dapat patunayan. Wala na siya ibang passport. So now, the burden of proof transfers to the accuser. Napatunayan nila na peke yung mga hawak naming dokumento. Yung kanyang birth certificate, yung kanyang passport, ilang beses na po yun na-renew. Aminado naman ang PSA na madaling makakuha ang kahit sino ng birth certificate dahil pinapayagan nila ang late birth registration. Katunayan, may mga nahuli na silang foreigners na nakakuha ng Philippine passport gamit ang dokumento ng PSA. Tingin to So may nakakalusot pala. May nakakalusot sa ano na yan, no, ahensya ng gobyerno sa PSA. So dapat bigyan niya ng tutukan yan para malaman kung talagang matagal na bang nangyayari yan at kung para mapatunayan na rin yung kay Mayor Alice. So wala talaga ibang sagot dito kundi sa legal na proseso talaga. Yun lang yung ano doon. tuloy ng mga senador, may sindikato sa loob ng ahensya. Posible. Ang ugat nitong lahat ay PSA. Kung may sindikato sa mga ahensya ng gobyerno, at siguradong meron. Kasi paano naman magkakaroon ng mga peking birth certificate? Paano magkakaroon ng authentic? O, di ba nga daw may nahuli? Kasabi lang din dyan sa balita. So, posible talaga na may nagano diyan, may mga fixer diyan, may mga ano talaga diyan, mga nababayaran. Pero yun nga, dapat alamin nila talaga. Philippine passports. Tinanong din si Mayor Go kung marunong ba siyang magkapampangan. Inamin niyang hindi siya ganun kagaling kahit sinasabi niyang sa Tarlac siya lumaki. Puro raw kasi Bisaya at Tagalog ang mga kasama niya sa farm. Pero inamin din ng Mayora na marunong siyang mag-Hokkien na dialekto ng China at nagpasample pa nga. Guay lao pe tui tai liok lai. Continue. Qua si Tiongkok lang. Qua si Philippine lang. My father is from Ito lang yan, no. So, pinagsasalita daw siya ng Kapampangan, hindi siya makapagsalita, limitado lang din. Tapos sa Chinese, sample siya, meron din siyang alam, limitado lang din. So ano ba ang makikita natin ditong magiging dating sa mga manonood? So, ang lalabas dito, fluent siya sa Chinese. Kasi nga yung mukha niya pa lang parang magiging evidence na Chinese siya. Sinabayan mo pa na pinagsalita mo ng Chinese, magmumukha talagang parang magpapuzzle yun na baka ano nga siya, mga Chinese ano nga siya na tas ayun nga mapupunta sa pagka-spy. So hindi po ganun yun. Marami dito sa Pilipinas mga half-breed, mga hindi talaga mukhang Pilipino, kamukha nung ibang lahi, pero Pilipinong-Pilipino magsalita. At kapag pinagsalita mo kung ano yung lengguwahe na isang tubo o isang bansa yung lahi nung tatay, kunyari is Amerika o Japan, tapos yung anak mukhang Hapon o mukhang Amerikano, yan katulad nga kay Mayor Alice, magiging accurate, magiging parang ang kakalabasan, dun nga talaga sila. Kumbaga, mawawala yung sense na ano nga siya half Pilipina, tapos half Chinese. So, parang merong, alam nyo na, basta bahala sila dyan, no? Ang bottom line dyan is, kailangan nila yan i-check at sa legal na paraan nila yan, alamin at discuss. China? I am not a Chinese. I am a Filipino. Para matuldukan na ang mga agam-agam, may hamon naman kay Mayor Go si Senator Tulfo. Are you willing to undergo a lie detector test? Ayun na. Yes po, Your Honor.
Matapos ang So yan, lie detector test. Posible ba na makuha sa lie detector test? Ang bibigay ako ng opinion dito no, sa lie detector test. Na pag-aralan ko dati to self-study lang naman, hindi pinag-aralan na kung saan sang ano. Self-study lang. Kapag kasi sa lie detector test, kapag magaling mag-handle ng emosyon ang isang tao, kapag ni-lie detector test mo man yan, hindi mo yan mahuhuli. Hindi yan mahuhuli kung magaling mag-handle ng emosyon. Kahit anong itanong mo dyan, kahit i-cross-examine mo yan, kahit paikot-ikutin mo yung mga tanong dyan, kung kalmado lang yan at magaling mag-handle ng emosyon, walang kakaba-kaba, talagang kalmado, hindi lalabas yan. Hindi maglalay yan no, na sa detector. Depende na lang kung mayroong mas advanced na technology na bago dyan sa lie detector test. So, yun lang naman. Nasa inyo na yan kung papaniwalaan nyo o hindi. So, tuloy natin. dinig ng Senado, giniit ng Mayora na hindi siya espiya ng China. Ako po ay isang Filipino. Yun lang po. At Maraming lalo salamat. na po, hindi po ako spy. Nagbabalita mula sa frontline. Ria Fernandez, News 5. Naungkat din sa pagdinig ng Senado ang kaugnayan ni Mayor Alice Go sa ilang kasosyo niya sa negosyo na sangkot din sa money laundering sa Singapore. Ayon sa alkalde, hindi niya alam na may criminal record ang kapwa niya incorporator sa Baofu Land Development Incorporated na sina Zhang Ruijin at Lin Baoying. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, sangkot ang dalawa sa bilyon-bilyong pisong money laundering case na iniimbestigahan ngayon sa Singapore. Pero depensa ni Go, kahapon niya lang din ito nabalitaan. What it really looks like to me ay Baofu was deliberately formed by you and individuals involved in money laundering and other criminal activities. Nalaman ko po kahapon to sa Facebook post niyo po. After ko po malaman, sinerge ko po sila. Ang kausap ko po dyan sa Baofu po ay yung si Zhang Ziyang. Yung dalawa po, hindi ko po... So, basta, naman ang punto lang naman doon is, legal naman yun sa may Pogo na nandun sa may, yung, kung ano, yung, ano na to, yung pinag-uusapan, no, yung kay Mayor Alice. Tapos yung sa lupa nga daw sa kanya dati. Tapos naibenta niya bago siya maging mayor. Tapos yung sa issue ng may chopper siya, so walang kaso dun kung kumayaman yung tao kahit hindi pa siya politiko, wala tayong magagawa doon. Tapos sa may sasakyan, sinabi naman niya sa interview na hindi sa kanya yung mamahaling sasakyan. So ang punto is may pera, oo, kaya makabili ng chopper dahil nga sa laki na kinikita sa baboy. At kilala nga daw yan si Mayor Alice dahil sa mga imported na baboy. Talagang puputok nga yung pangalan niya sa kung saan man yung lugar niya na yan, no, sa Tarlac. Tapos ang issue kasi dito, dahil nanalo na nga siya, nanalo siya ng mayor, nasilip siya. Hindi natin alam kung bakit siya nasilip dahil ba sa Pogo, dahil nga illegal. Yan ay pag-uusapan naman sa legal na proseso sa korte. At yung nationality niya na posibleng threat sa Pilipinas, papag-uusapan din yan dito sa korte. So lahat legal basis naman. So sinabi naman niya na may maipapakita siya at may mga witness siya sa mga lahat ng inaakusa sa kanya na kaya niya i-provide. So yun lang ang bottom line doon, na kaya niyang i-provide to. Ang hindi lang accurate para sa akin dito is yung tumatak na yung mga memes kahit hindi pa naman siya nakitaan o nakita ng korte na merong anomalya nga na patunayan, isa lang ang dito tumatak yung mga memes na talagang nagkumutya sa pagkatao niya. So tuloy natin. Sila nakausap. Dito na siya nasermonan ni Senator Ontiveros. Hindi raw katanggap-tanggap ang paliwanag ni Go. Lalo't responsibilidad niyang alamin ang background ng kasosyo niya sa negosyo. Hindi ba dapat kung papasok kayo sa ganyang kalaking negosyo, napakalaki,
kumpara sa mga nauna nyo ng mga negosyo? Di ba dapat nag-due diligence kayo? So yun lang. Wala nang ibang sagot dito kundi sa korte na lang nila yung mapapatunayan, no. Kung politiko man yan na may anomalya, lahat. Kung sa pogo man yan, kung kahit anong issue na yan, kung kaya naman i-provide o kaya namang patunayan ng ito si Mayor Alice, so be it. So yun na yun. Yun lang ang pinaka the best way na ng pag-uusap na to, no. Tsaka yung mga tanong nila Risa Ontiveros at ni Senator Legarda o ni Senator Rapi Tulfo, wala namang di ko naman siya binibig deal, kumbaga natural para sa kanila yun, kasi nga kung may gagawin sila na batas dahil nga sa mga tanong nila na yan, may gusto silang malaman, so walang problema doon. So nagbigay lang ako ng opinion na mas madali, parang ganon. So yun, bukod doon, isa lang talaga yung tatatak dito, napatunayan man o hindi, isa lang ang tatatak dito. Pinagtawanan na si Mayor Alice Guo. Kitang-kita nyo yan sa bawat social media platform. And nakakatuwa lang dito kay Mayor Alice is isa siyang politiko, public servant, na kahit kutyain mo, hindi nagpapadala sa mga kutya, hindi nagano sa emosyon, hindi siya nabumuebe sa emosyon niya. Basta kaya niyang ipakita yung mga inaakusa sa kanya, ipoprovide niya, wala siyang pakialam sa mga katulad nitong memes. Kaso nga lang trending at kahit ano pang mangyari, babakat na to sa history ng pagkatao ni Mayor Alice Guo. At ito, papakita nga natin yung video na yan. Nakakahiya na hindi ka nag-aral. Tuwing may nagtatanong po sa akin, saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? So yun ang tumatak talaga. Hindi yung pinaka mas malalim pa na pag-uusap. So hindi pa nga dumadating sa korte. So sa Senate pa lang parang bugbog na si Mayor Alice. So yun lang naman, parehas may punto. Parehas okay. Korte na lang talaga ang bahala diyan. So, yun, matagal-tagal tayo hindi napag-video kasi nga nagka-violation yung YouTube, yung channel natin. So, yun, Kabataan TV, think and analyze. Let's go.